Hello guys, welcome back sa ating channel. Pabahay ng ating Pangulong Duterte at ni President Bongbong Marcos. Ayan po yan ng ating ipinapakita sa inyo. At ito ginagawa na po dito po yan sa may Valenzuela. Pinakita natin sa may Malabon, ito po yung sa may Valenzuela. Grabe po mga kababayan, ito na po na ating pinapakita sa inyo. Pero may dadaanan tayo. Yung kalsada ay binabaha pa lugar dito sa may Malabon na hanggang ngayon po yan. Nag-start po tayo dito po sa may EDSA. Papakita po natin mula dito sa EDSA hanggang doon sa may pinunta natin yung pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos at Pangulong Duterte. Ito po yung actual video na ating kinuhanan. Dito na po tayo dumaan dito na po tayo sa may Balintawak. At ito po yung Balintawak Station ng LRT1. Ang good news diyan ay tuloy-tuloy na po iyan nang open na po ito hanggang diyan sa may Dr. Santos. At nakaraan ng December 20, libreng sakay po ito. Ayan. Pinakita po natin ngayong araw na to yung ating mga dinaanan na tuloy-tuloy nating ina-update sa iba't ibang lugar. Yung mga progress ng ating dito sa ating bansa ng bawat city. Yan. Napakalaga po ito mga kababayan dahil meron tayong ipapakitang good news dyan po sa may Malabon na ating pinutahan at dito sa may Valenzuela. Yan. Sana in the future, sa mga hinaharap, mawala na lahat ng mga squatter area, no? Na gawin na nila ng mga condo unit type ang pabahay. Yan, na ating ipinapakita. Dati po kasi, puro mga bliss ang mga project ng mga pabahay. Pero ngayon na, puro mga condo unit style na. Kagaya ng pinakita natin, nakaraan natin video dyan sa may Tondo, Minium. At ito, dito na po tayo sa may EDSA. Ito na po yung Skyway. Yan, papunta na po ito ng NLEX, itong right side. Pero tayo, going po tayo ng monumento. Yan, dahil itong project na ito ay tuloy-tuloy nating i-update upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan. Napakahalaga po ito, lalong-lalo na dito sa may Valenzuela at ng taga Malabon, na meron po pala dito mga pabahay na project na ating ipapakita sa inyo. Yan. Okay, nandito na po tayo sa may Caloocan. Dire-diretso po tayo dito. At ito pa rin po tayo. Dito pa rin po tayo sa may EDSA. Shoutout sa ating mga viewers, subscriber na ating patuloy na sumusuporta kay Skywalk TV. Siyempre, gusto nila talagang makita yung mga kalsada dito. Kamusta na pa yung kalsada sa EDSA, diyan sa may MacArthur Highway, yung mga nakatira dito, ito, meron pa pala dito ng building ng UNTV. Ayan, dire-diretso po dyan. At eto. Ito yung ating mga dinaanan. Ayan, itong dati, itong Rising itong news company rin ito eh. Itong right side na Gibana. Ayan, dire-diretso po tayo dito. Going po na po tayo dito sa may monumento, mga kababayan. And shoutout sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. Siyempre, no, ipinapakita po natin yung mga bawat lugar na progress ng bawat city, mga kababayan. Dahil yung galing po tayo ng airport ay nakita po natin na meron pong ginagawang pabahay po, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na po yata yung kanyang ipinangako na 1 milyong pabahay kada taon na sana matupad. Dahil napakalaking ginawa po sa ating mga kababayan kung matutupad ang 1 milyong pabahay kada taon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana po ay hindi pa naman tapos ang kanyang term ay tuloy-tuloy. Ito po yung MRT, LRT1, nakita niyo yung tren. Yan, ayun po yung mga bagong tren na bumabiyahe mula dito sa FPJ, EDSA, Muñoz hanggang dyan sa may Dr. Santos. Yan, nadagdag na po itong taon ang LRT1 extension na 5 station na nagdagdag. Yan, mula Mia hanggang Redemptorist
hanggang Dr. Santos, hanggang PITX, hanggang airport na po ng NAIA. Yan po ang pinaka good news. Yan, eto. Dire-diretso na po tayo dyan. At natatanaw nyo na po sa bandang unahan, nandito na po tayo sa monumento. Yan, pag may mga malalaking event, dito ginaganap yan. Eto, dito sa may monumento. Yan. Dito na po tayo. At dito, kakanan po tayo dyan. Dito tayo sa may MacArthur. At alam naman po natin, lahat ng mga dumadaan dito sa MacArthur going to Bulacan hanggang papuntang dire-diretso Pampanga dito sa MacArthur Highway ay nagkakaroon talaga ng mga moderate traffic dyan. Hindi talaga maiiwasan dito. Pero kung gusto mo mabilis ang biyahe mo, dito ka dumaan sa NLEX ka dumaan. Yan. Isa rin po itong shortcut papunta dyan sa may Bulacan Airport po, mga kababayan. Yan. Ang New Manila International Airport. Pero dito to sa may MacArthur, may shortcut din dyan sa papuntang Sangandaan at dyan sa may Nabotas. Pero ito po yung isang way na ating dinadaanan. Pero kung dadaan ka dito pag mga rush hour, ay grabe, tiis-tiis ka lang. Talagang heavy traffic po talaga ang madadaanan mo dito dahil 2 lane lang po ang daanan dito. Ito po papunta po tayo sa may Malabon. Tayo dadaan. Ito yung aking mga dinaanan na aking ipinapakita sa inyo. Okay naman po yung mga kalsada dito, malinis. At wala naman tayong nakitang mga basura. Kaya pag ikaw nakamotor ka, ay ayan, makakasingit-singit ka. Ayan, no? Kita nyo naman. Nakasingit-singit tayo. Yan ang pinakamabilis pag ikaw dadaan dito, mas okay mga motor. At pag mga malalaking sasakyan kasi, talagang magtitiis ka talaga ng traffic. Kung maabot ng mga kalahati to 1 oras ang traffic mo talaga. Lalo na pag mga rush hour talaga dito, ay tiis-tiis ka talaga. Ayan, dire-diretso pa rin po tayo, mga kababayan. At eto ang ating mga naranasan natin dito. Siyempre, pinakita po natin lahat ng mga ating mga dinaanan bago tayo nakapunta doon sa may Nabotas at Malabon. Siyempre, sa ating mga viewers, good rin nilang makita to. At yung mga view na ganito na pala ang nangyayari dito sa may MacArthur Highway. Ayan, no, nakikita nyo yung left side natin, no? Na lang, heavy traffic na dyan. Ganyan po ang ating mga nasaksihan. Kaya kung dadaan ka, kung gusto mo pumunta ng Bulacan, Pampanga, papunta na po ng Baguio, at papunta na po ng Nueva Ecija at Ilocos Norte, ay mag-NLEX ka na lang. Pero kung nakamotor, dito po talaga ang dadaan. Wala ka ng ibang dadaanan kundi dito sa may MacArthur Highway. Pero kung madaling araw ka dadaan dito ay okay naman po, walang traffic talaga at mabilis kang makakapunta sa iyong pupuntahan pag mga madaling araw. At dito, ayan, dito na po tayo magle-left side. Dito na po tayo papuntang Malabon na po tayo, mga kababayan. Dito tayo magle-left side. Ayan, tsaga-tsaga ka lang muna talaga. Ayun. Dito na po tayo nag-left side. Shortcut po ito papuntang Sangandaan at papuntang Malabon at Valenzuela. Ito yung pinaka-shortcut din po ito. Papunta dyan sa may Obando at papunta rin po ng Bulacan at papunta na rin po ng airport. Yan po yung mga shortcut na ating mga dinaanan natin dito. Ayan, nandito rin po sa left side natin, nandito po yung Malabon Zoo at dito nag-right side tayo. Ayan, matatanaw mo dyan sa left side natin yung Malabon Zoo. Di na po tayo dumaan doon.
Papunta na po tayo dito. Ayan, may mga orange na ano po, mukhang sakop pa rin po ito ni Oka Malapitan. Ayan, no. Yung mga pader kasi na mga orange dito, ay comment nyo na below mga kababayan. Sakop pa rin po ito ni Oka Malapitan, no. Itong mga orange. Kasi ang ginawa kasi talaga ng Caloocan na yung mga sakop niya, yung mga pader ay pininturahan niya ng mga orange. Yan, no. Kita nyo? Yan. Ibig sabihin kasi niyan ay base sa aking pagkakaintindi, mga sakop ni Oka Malapitan, yung mga orange na mga ano. Ayan. Comment nyo na below mga kababayan kung tama po ang ating naisip. At dire-diretso po tayo dyan. Ang ating pupuntahan. Pakita po rin po natin na ito yung mga kalsada na ating mga dinaanan. Ito, shortcut po ito papuntang Sangandaan mga kababayan. At may shortcut din dito papuntang Nabotas. Ganun po yung ating mga dinadaanan. Shortcut po kasi kung dadaan ka talaga sa pinaka main road, ay nako, mga traffic talaga dyan. Kaya kailangan makaisip ka ng mga shortcut. Ito yung aking naisip ng pinakamabilis na shortcut. Kasi nag-Waze rin po tayo. Dito tayo tinuro ni Waze. Pag pupunta ka dyan sa may Bulacan Airport. Okay, dire-diretso tayo. Shoutout sa lahat ng mga nakatira dito sa may Malabon, Caloocan. Yan. Ayun, no? Meron na pala itong Malabon na po. Ayan, no? Yung mga fire truck ng Malabon. Ibig sabihin, itong area na to, Malabon na po ito. Na ating dinadaanan. May mga green pa rin na, may mga orange pa rin na mga ano, ng mga pader. Ayan, natatanaw na rin po natin tong Skyway. Yan, kukonek na po yan. Etong Skyway na po yan, papuntang C3. Yan. Valenzuela to C3 na po itong Skyway na po ito. Papunta na po ito ng NLEX S-Like Connector. Yan, etong Skyway. Yan, baka ito yung pinakahati ng Caloocan at ng Malabon. Yan, dito nating dinaanan. At dito, mga kababayan, kakanan po tayo dito sa area na dito. Shortcut po ito, pero nakita natin may nagkaroon tayo dito ng konting traffic kasi malalaking mga 10-wheeler truck mga nandito ng mga dumadaan. At banda dito, may eskinita dyan, kakaliwa tayo. Makikita nyo sa bandang unahan. Medyo nagkaka-traffic lang kasi napakalalaking mga truck na may mga dumadaan po pala dito. Hindi na po ako dumaan sa may Sangandaan. May shortcut naman sa may Sangandaan din. Sa may SM Sangandaan, tas kakanan ka, dire-diretso na. Pero dito po ako talaga dumadaan. Ayan, left side na tayo dito. At dire-diretso na po tayo. Ang labas na po natin dito, dyan sa may barangay, ano na po. Ayan, pakita natin sa unahan. Ito yung shortcut na ating dinaanan. Dito na po yan, sa Malabon na po tayo. Malabon area na po ito. Yan ang ating mga dinaanan na mga shortcut papunta sa may Bulacan. Ayan. After nyan, kakanan tayo dito. At dire-diretso na po yan mangyayari. Ito yung right side nito, may eskwelahan dito eh. Ayan, no. Torre eskwelahan po itong right side natin.
Okay, maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta sa atin. Ito na po yung mga develop ng Malabon, mga kababayan. Ito po kasing Malabon ay dinedevelop na po nila dahil alam naman po natin pag mga konting ulan ay binabaha po talaga itong Malabon. Pero ipapakita po natin yung mga nagiging progress na po dito sa may Malabon at sa may Valenzuela. Ayan. Siyempre gusto rin makita ng ating mga OFW na mga nakatira dito sa may Malabon. Kamusta na po ba yung aking bayan? At eto na po, makikita nyo na po yung ating mga dinadaanan. Di lang po kasi natin kabisado yung mga street po dito sa may Malabon. Pero yung ating pupuntahan sa may barangay Pangulo. Yan. Diyan po kasi pinagawa yung pabahay sa may barangay Pangulo at dito sa may Valenzuela. Ito, nagkakaroon lang ng medyo traffic lang na konti. Pero syempre pag nakamotor ka, yun, daanan na natin. Singit-singit na tayo. Mas okay talaga nakamotor kasi iwas talaga sa mga traffic. Madali kang makasingit-singit. Okay, dire-diretso pa rin po tayo dyan mga kababayan ha. Na ating pinuntahan. Pinakita lang po natin yung kabuuang view natin dito sa area na to. Dito sa may Malabon, ito na po pala yung pinaka-progress nila dito na ating dinadaanan. Pero meron tayong nakitang lugar ay binabaha or lubog pa rin hanggang ngayon dahil sila yung mga drainage. Papakita natin sa inyo sa bandang huli nating video. Napakahalaga po ito para maging aware na kung kayo dadaan dito ay makakaiwas kayo. Dito yan sa may barangay Pangulo. Sana ayusin na rin po yan. Pero inaayos naman po yung lugar-lugar na rin dito. Pakita po natin sa inyo yung mga progress. Ayan. Ito naman po kung dire-diretsuin na po yan, papunta na po ito ng Nabotas mga kababayan. May shortcut po dyan papuntang Nabotas. Pero mamaya dyan sa may kanto na yan ay kakanan na po tayo. Papakita natin sa inyo. Eto na. Ayun, mandami nagbebenta ng mga laruan pala dito. Dami nagbebenta ng mga toys. Ayan, ito na po yung aking tinutukoy. Kung dire-diretso ka, ay papunta na po yan ng Nabotas. Pero dito ako dumaan. Kumanan po ako dito. Ito sa may tulay. Ayan, dyan sa may arko. Ayan, sako pa rin po ito ng Malabon. At kung ra-right side ka dyan, shortcut po yan papuntang MacArthur Highway, Nabotas. Yan. Pero tayo, dire-diretso tayo. Ito, right side. Going po yan ng Valenzuela, MacArthur Highway. Pero tayo dito dumaan. Dire-diretso tayo. Ito naman papuntang Bulacan naman po ito. Shortcut ng papuntang Malabon, Valenzuela, tsaka dyan sa may Bulacan. May mga daanan din po dito. Itong kalsada na ito. Itong MH Del Pilar po ito dito sa may Malabon. Marami po kasing MH Del Pilar Street. Pero ito, MH Del Pilar Street po ito. Dito sa may Malabon. Yan. Pag Malabon po kasi nakita nyo yung ano natin, no? Kulay blue naman yung pader naman. Ibig sabihin, nasa Malabon po tayo. Yan. Ganyan naman po dito. Yung ginagawa nila ng mga pader na pinipinturahan nila, mga kulay blue naman po yan. Yan. Shout out dito kay Mayora Sandoval.
Jane Sandoval po ang mayora dito. Diyan sa Caloocan naman, si Oka Malapitan. At eto, lumaban naman diyan si Oka Malapitan. Si Trillanes naman po ang makakalaban. Yan, yung anak ni Oka Malapitan ang kalaban diyan. Sino kaya ang mananalo diyan? Si Malapitan pa rin po ba? O eto ng lalaban, si Trillanes. Yan naman po ang maglalaban diyan sa may Caloocan. Medyo ano talaga, dikitan daw po ang laban diyan eh. Dahil etong si Senador Trillanes ay lumalaban diyan kay Malapitan. Okay, dire-dire po tayo pa rin po dito sa may MH Del Pilar. Ito na po yung kalsada nito. Okay naman po. Sa bandang unahan ay okay na po yung mga progress dito. Talagang ina-upgrade na po rin po nila itong kalsada dito. Yun naman po ang ating pinakamagandang ano dyan, no? Shoutout siya dyan sa mga DPWH na gumagawa. Pero may mga lugar pa, hindi pa nagagawa, ay sana ay masolusyonan na. Ito naman po yung gun nilang nakita kong ginagawa nila dito sa may Malabon. Tinataasan po nila mismo yung kalsada. Yung mga mababang kalsada ay tinataasan po nila. Yun po ang ating nakikita dito. Sa bandang unahan, ang tinataas nila lagpas 1 dangkal eh. Makikita po ninyo. Pakita natin. Ganun po ang kanilang mga ginagawa. Dito nagkakaroon talaga ng medyo traffic na konti. Dahil tagi-isang lane na lang po talaga ito. Ayan. At dire-diretso pa rin po tayo dyan. Makikita nyo sa bandang unahan. Ayan, may mga project na po ito na kanilang gagawin talaga dito. Tataasan po yung mga kalsada. Alam naman natin may mga lugar dito na binabaha. Ang gagawin nilang solusyon, taasan ang kalsada. At i-upgrade yung mga drainage. Yun po ang kanilang ginagawa. Or laliman. Para kung may mangyayari, pag binabaha na naman, ay syempre ganun. Ito, left side na yun, yung barangay Pangulo na po doon. Pero dito tayo muna dumaan. Daanan po muna natin itong Valenzuela po ito. At itong may arko dyan ng Bulacan. Ito, nakita nyo yun, no? Ito na po yung kanilang ginagawa. Ina-upgrade na po dito sa may MH Del Pilar. Ayan. Yung mga kalsada dito. Dahil ito po kasi, binabaha rin po kasi talaga ito. Kaya ang pinakasolusyon, taasan mismo nila itong mga kalsada. Siyempre, pag tinaasan yung kalsada, dapat taasan nyo na rin yung bahay ninyo. Kasi, pag hindi nyo tinaasan, sa inyo pupunta ang baha. Ganun mangyayari. Yun na lang po yung pinaka-solusyon dito sa may Malabon na ating nakikita, no? Taasan ng mga kalsada. Kagaya din niya sa may Bulacan, ganun din po ang kanilang ginagawa. Hinahabol na lang mismo nila yung lugar na mga mabababa at laliman mismo yung mga drainage. Yun po yung pinakasolusyon no? Kaya nagkakaroon dito talaga ng medyo traffic na dito sa may barangay Pangulo, Malabon, ay dito sa MH Del Pilar ay grabe po kasi maraming ginagawang mga daanan dito. Kailangan talaga i-upgrade ng bawat mga kalsada. At ito na yung pinakamapalengke ng Malabon dito. Left side dyan. Ayan. Ayan si Jane Sandoval at yung kanyang mga team. Bumabati ng maligayang Pasko sa inyo lahat dyan. Ayan, shoutout kay Ma'am Jane Sandoval at meron tayong ipapakita ng pinaka-good news na malapit na pong matapos. Kung meron pong sa may Manila ng may mga hospital sa Quezon City, may General Hospital. Ayan.
Dito naman po magkakaroon dito ang project naman po ni Mayora Jane Sandoval ay magkakaroon din po ng General Hospital na libre, no? Napakalaking tulong talaga ng meron ka talagang PhilHealth. Yan naman po ang napakaganda na sana, no? Kaya po ba mga kababayan, pabor po ba kayo na zero budget ang PhilHealth? I-comment nyo na below kung anong masasabi nyo po ng etong 2025 zero budget ang PhilHealth. Pero sa mga ospital kasi ako, yung asawa ko po kasi nakalibre po kami, no? Na meron akong PhilHealth, meron din PhilHealth yung asawa ko, ay napakalaking discount po talaga pag meron kang PhilHealth. Lalo na po kasi yung asawa ko po kasi ay dating OFW, ay ang laki po ng ng natipid po namin galing po sa may PhilHealth. Yun. Medyo malit-lit po ang aking binayaran. Ang laki po talaga ng discount. Umabot po ng 10,000 discount ko. Kasi yung asawa ko ay dating OFW, ay ang laki po ng kanyang discount. Umabot na lang po. Private po ang aking dyan sa may Veterans Hospital, ay nasa 5,000 lang po ang aking binayaran. Ayun. Napakalaki po ng discount pag meron kang PhilHealth, lalo na yung mga OFW. Yun po ang napakalaking halaga ang nagawa po ng PhilHealth talaga, based sa aking karanasan po. Na po yan private hospital na po yung Veterans. Napakaganda pong hospital dyan sa may Veterans. Ayan, dire-diretso na po pa rin po tayo. Nakita nyo na po yung mga progress dito po. Kaya nagkakaroon talaga dito ng moderate traffic. Ay ginagawa po DPWH. Ayan, ginagawa po. Ito po yung sa akin tinutukoy na ina-upgrade po nila. Lagpas 1 dangkal dahil itong lugar po ito. Pag mga nakaraan po kasi ay pag tuloy-tuloy ng ulan, baha, ay itong kalsada po ito, binabaha po ito. Sa totoo lang mga kababayan, binabaha po ito. Pero ito na po ang kanilang solusyon, in-upgrade na po mismo, tinaasan na po mismo yung kalsada, at yung mga drainage ay nilakihan. Yun, ito na yung arko ng Bulacan. Yan. Ito, Valenzuela na po ito mga kababayan. Ito po yung aking tinutukoy na pabahay ng ating President Bongbong Marcos. Ito na po ang ating pinaka-drone shot. Yan. Hindi pa po ito nababalita ng ibang mga media, pero ating ibinabalita sa inyo na ito na po yata ang katuparan ng ating ipinangako ng ating President Bongbong Marcos na 1 milyong pabahay taon-taon na sinisimulan na po sa iba't ibang lugar. Yan, i-comment nyo na below mga kababayan kung anong masasabi nyo po dito sa pabahay. Ito po yung umaabot ng lagpas 1,000 pabahay na pagkakaluban dito sa may Valenzuela. Ayan. Nakikita may People's Park pa rin po dito sa may pinakababa. At ito, malawak pa po ito. Medyo wala pa po sa likod at tuloy-tuloy na po kanilang ginagawa. Nakikita nyo, yung isang meron na pong bubong. Yan, grabe dito sa may Valenzuela, swerte ang makakatira dito. Dahil kompleto na po ito, may CR at gagawin na rin po nila, may malapit sa ospital, malapit sa palengke, magkakaroon ng palengke. Ganyan po ang mangyayari dito sa mga pabahay na ito. Na tuloy-tuloy nating ina-update na ito na po ang mga proyekto sinisimulan na po ang mga pabahay dito sa iba't ibang lugar. Yun naman po ang napakaganda ang makikinabang po talaga yung ating mga kababayan na mga mahihirap, na kagaya naming mahihirap, ay magkaroon na ng desenteng bahay. Sana po mawala lahat ng squatter area, ganito na gawin lahat. O gibain lahat ng mga squatter area, ganito ang gawin na project. Wala nang mga squatter. Ito na po, mga style condo unit na po ang gagawin pabahay. Yan Kita ninyo yan mga kababayan. Ito, hindi pa po ito nababalita ng ganito na po kalaking progress na ngayon ibinabalita natin sa inyo.
Dulong po tayo sa mga kababayan ng mga proyekto ng ating nakikita, no? Na binabalita lang po natin yung mga progress ng mga project ng ating mga local government at ng mga national government na tuloy-tuloy na po, no? Na sana ang ating bansang Pilipinas ay tuloy-tuloy na pong umunlad. Matanggal lang po talaga ang mga korupsyon. Yan po talaga nagpapahirap Yung mga korap na mga government ay kawawa ang ating mga mahirap ng mga kababayan. Pero sana itong mga pabahay na ito, dapat ang mga tumira dito, yung mga wala talagang kakayanan, no? At syempre, mababa lang po ang yan. Di po natin alam kung may renta po ito o wala silang babayaran, pero tubig, kuryente, sagot na po yan ng lahat ng titira dito. Pero kung meron man babayaran dyan ay napakababang halaga na lang po. Kagaya dito sa ating pupuntahan. Dito naman tayo pupuntahan. Ito naman po dito sa may Barangay Pangulo, dito sa may Malabon. Ito naman po yung pabahay ng ating Pangulong Duterte at ng Pangulong BBM ng cutting ribbon po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pumunta dito. Pero ito, pabahay po ito ng ating Pangulong Duterte pa na ating ipapakita. Pero bago tayo makapunta doon, ito muna ang aking good news mga kababayan. Dito po sa may Barangay Pangulo, Malabon, ito na po yung pinaka-general hospital nila. Yan. Ito po, ayan no. Laki. At libre na po check-up dito. Lahat kompleto na po yan. Lahat ng mga equipment diyan. Yan ang ating good news na mangyayari. Ang makikinabang naman po dito, ang mga taga Malabon. Pwede naman po mga taga Valenzuela pumunta rin. Mga nasasakupan dito sa area na to. Nabotas. Ayan. At ina-upgrade na rin po nila yung bawat city na lugar. Yun naman po yung pinaka-the best, no? Nadagdagan ng lahat ng mga hospital. Hindi mo na kailangan pumunta sa General Hospital Quezon City, sa may Manila. Kung dito ka taga Malabon ka, dito ka na mismo pupunta sa may General Hospital dito sa may Malabon. Yan, shout out kay Mayora Jane Sandoval. Yan, isa sa mga pinagawa ni Ma'am Jane Sandoval itong napakalaking hospital na ito. Ayan. At syempre, ang good news dyan, kung ikaw mahirap ka, dito ka na magpapacheck up kasi wala kang babayaran. Kasi General Hospital po ito. Talagang libre na po, no? Yung gamot na lang po ang iyong babayaran. Sana magkaroon ng mga libreng gamot. Dahil napakahirap po talaga. Pag mahirap ka, ang hirap magpa-check up sa private hospital. Grabe. Pag wala kang pera, hindi ka tatanggapin. Maniwala ka. Unang tatanungin sa'yo, may pera ka ba? Pag wala kang pera, ay wala. Ito po, nag-right side na po dito sa may Barangay Pangulo. Ito na yung barangay. At ito na po yung pabahay na pinasimulan ng ating Pangulong Duterte at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito po yan sa may Malabon. Napakalawak po ito. Libo-libong pamilya ang pagkakaluban dito ng pabahay na ito. Ito, nag-groundbreaking na rin dito at nag-cutting ribbon na rin. At marami na po nakatira dito. At medyo malawak-lawak pa po ito na sana ay matuloy-tuloy na. Ayan o, yung mga housing project. Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan. At pag talagang mga pangulong hindi talaga korap, ay makikita mo yung progress, no? Sana mabawasan or mawala ang mga korupsyon para makinabang. Tingnan mo na yung mga bahay sa dulo, no? Napakalawak ng mga squatter area dito sa may Malabon at sa may Manila. Kaya kinakailangan talaga ma-develop. Lahat puro mga ganito na po sana mga proyekto, mga bliss project. Nandito na yung barangay, nandito na yung hospital, nandito na yung palengke, nandito na yung eskwelahan. As in, kumpleto na. Meron pang gagawin dyan sa pinakadulo, no? Itong right side. Ganyan na po yung mga progress. Meron kasi tayo ditong kasama sa trabaho na nakatira sa ilalim sila mismo sa binabahang lugar. Dito sila nakatira. Ayan. Shoutout sa iyo, bro. Hindi na kita papangalanan. Pero dito siya nakatira.
At medyo mababa lang daw po ang kanilang upa dito. Pero kung magbabayad ng kuryente, ng tubig, pangalagaan nyo na lang. Dahil swerte naman na lahat ng mga nakatira dito. Dahil merong meron na silang mismong libreng bahay. Ay, hindi naman libre. May babayaran ka lang ng mababang halaga. Yan. Ganyan po ang ating nakikita. Yan, salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-follow kay Skywalk TV. At tuloy-tuloy ang ating pagpapakita ng mga dinidevelop ng lugar sa ating bansa. Dito sa may Malabon, Nabotas, Valenzuela. Yan, nakikita nyo na po yung dagat na yan. Yan na po mismo yung New Manila International Airport na ating ina-update. Yan grabe ang lawak ng mga pabahay. Mula sa ating Pangulong Duterte hanggang Pangulong Bongbong Marcos na tinutuloy-tuloy. Sana matuloy-tuloy lahat ng mga project na para tuloy-tuloy na pong umunlad ang ating bansa. Ito, wala po tayong kinakampihan mga kababayan na ipinapakita lang po natin ng mga dinidevelop na lugar na ating mga nakita at pinuntahan. At ito sa bandang unahan, ito makikita nyo, yan, inikot natin ng ating drone. Ito na po yung pinaka-general hospital ng Malabon. Grabe, no? At sa bandang unahan, nandiyan na po yung Valenzuela, yan naman po yung pabahay naman po dyan sa Valenzuela na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, ayan kitang-kita nyo, napakalaking general hospital na wala kang babayaran na lahat ng mga magpapacheck up dito. Yun naman po ang ating pinakamaganda. Sana magkaroon na po lahat na nga dito, wala nang babayaran pati yung x-ray, mga laboratory, pondohan ng ating government at wag bawasan ng pondo ng PhilHealth. Sana wag isiro ang budget ng PhilHealth dahil napakalaking halaga. Dahil ako rin po mismo ay tutol na zero budget ang PhilHealth. Kasi ako mismo nakinabang dyan po mga kababayan ng hospital ang aking asawa. Na sana wag naman po sanang gawin nila yon. Bagamat may pondo ang PhilHealth na umaabot ng 600 billion ayon po sa kanila ay sana matulungan na napakaraming ating mga kababayan na nagpapacheck up. Mahirap po kasi magkasakit. At mahirap talaga ang pag ikay mahirap, wala ka talagang matatakbuhan. Dito ka talaga sa mga public hospital talaga katatakbo. Pero tis-tis ka po talaga. Ayun nakita nyo yung pabahay at yung hospital. Grabe naman ang ganda ng hospital na ito. Swerte na nga mga taga dito sa Malabon na Malabon, Obando, yan. Hindi mo na kailangan pumunta ng Manila, Quezon City, ay dito ka na kailangan magpa-check up na libre na makikinabang ang ating mga kababayan. Salamat sa ating Mayora, Jane Sandoval. Mabuhay ka at ituloy-tuloy mo na yung pag-develop ng Malabon at dyan sa ating ito po nga lang aking nakita. Sana ina-upgrade nyo na rin po ito mga kababayan dito sa may Barangay Pangulo. Ayan, binabaha pa rin po. Ito, sira po yung mga drainage niyan dito. Bagam ito ina-upgrade na, baka ito hindi pa po nila naumpisahan. Pero ito tuloy-tuloy naman po yan. Shoutout Ma'am Jane Sandoval, sana mapaayos mo na po ito. Sa susunod natin pupuntahan, i-update natin kung ito ay naayos na po nila. Shoutout sa mga DPWH na ito na po, ayusin nyo na po iyan. Kawawa po kasi natin mga kabayan. Salamat sa inyo lahat dyan, sa lahat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow. God bless.